Inakalang nalunod ang 7 taong gulang na si Richelle Queen Piroso kaya namatay sa barangay Bagong, Oroquieta, Suminot, Zamboanga del Sur. Pero sa paggulong ng investigasyon ng Suminot Municipal Police Station, nakita namin na may baka sa liig ng bata paikot. Mukhang sinakal. natuklasang sinadyang paslangin ng bata sa pamamagitan ng pagsakal. Agad nakarating ang ama ni Richelle na si Richard, pero hindi na rin ito inabutang buhay ang bunsong anak. Pagdating po niya doon, ma'am, umiiyak siya na, ma'am, ng malakas, umagulgol. Sino ang nasa likod ng malagim na krimen? Bunso sa 4 na magkakapatid ang batang si Richelle. Namamasukan bilang security guard ang kanyang ama na si Richard sa Ozami City, Misamis Occidental. Ang ina niyang si Chini naman ang nag-aalaga sa kanilang magkakapatid. Wow, very good. Anak manang-mana ka talaga sa akin. Anong sa'yo? Sa akin? Sa atin. Pero alam, mabuti na rin yan. Isa siya sa pinakamabait na bata, mapagbigay, maunawain at tumulong sa akin, mapagmahal. Pagising niya, mag-hug siya sa akin, magsabi na good morning ma at saka humalik. Nasa grade 1 na si Richelle at pangarap daw na maging isang nurse balang araw. Yung teacher niya sabi palagi siyang ma-perfect sa klase, mag-oral siya at yung pag may activity ang teacher niya, aktibo siya sa klase. Kasi alagaan niya daw ako pag matanda ako at sa kanyang papa din. Pero ang mga pangarap ni Richelle naglaho na parang bula dahil sa biglaan niyang pagkawala. Drian, Richard, kain na! Malilate na kayo sa eskwela. Halika na, dali. Bago magtanghali nung araw na maganap ang krimen, umuwi ang 2 kapatid ng batang si Richelle na si Christian, 11 taong gulang, at Richard Jr., 10 taong gulang. Noong 11:45, dumating po ang 2 kong anak. Pagdating nila sa bahay, naglalaro sila ng cellphone ko. Lampas 12:00 naman ng tanghali, dumating si Richelle kasabay ang kanyang guro. Regine, ba't nandito ka na? Ay, teacher. Magandang hapon po, Teacher Eda. Ay, ba't nakauwi na po si Regine? May problema po ba sa eskwela? Hindi po. Wala po talaga kaming klase ngayong hapon. May gagawin po kasi ako sa kabilang barangay, kaya po sinabay ko na si Richelle. Yung bunso kong anak kasama ang kanyang teacher. Pagkatapos, sinabi ng teacher niya na wala silang klase. Pinakain ko silang 3, tapos sinabihan ko na aalis muna ako dahil may pupuntahan ako. Kumain ka na din, sumabay ka na sa mga kuya mo. Kumain ka madami, ha? Tsaka huwag masyadong mabagal kumain. Nang malamang walang pasok si Richelle nung hapon, inakala niya ring walang pasok ang iba pa niyang mga anak. Hawakan mo ang plato, baka mahulog. Hindi ako nagtanong sa kanila. Akala ko lang na wala silang pasok. Naisip ko po, ma'am, yung hindi napapasok sila at may mag-aalaga naman, may kasama naman yung bunso ko. Kasi malalaki na yun ang yung 2. Nagpaalam siya sa mga anak na siya ay may pupuntahan. Ilang sandali pa, dumating naman ang mga tiyahing ng mga bata. O Richelle, di ka ba pumasok? Wala daw po kaming pasok, sabi ni ma'am. Ah, ganun ba? O sige, magbihis ka muna. Oh, ako na dyan. Sige na, ako na dyan. Kumakain lang po, ma'am. Sabi niya na magmadali kayo kasi malapit ng mag-aalaon na. Tsaka pasok na po kami. O, akala ko ba wala kayong pasok? Si Richelle lang po yun. O sige, hatid ko na kayo. Paano po si Richelle?
nasan ba yung nanay niyo? Naniningil lang po ng pautang. Richen! Babalik ako agad, Richen, ha? O, kayong dalawa dyan. Tara na. Bilisan nyo na dyan. Ilang minuto bago mag-alauna ng hapon, bumalik sa eskwelahan ang dalawang kapatid ni Richelle, kaya naiwan siyang mag-isa ng bahay. Sa kanyang pag-iisa, walang kamali-malay si Richelle sa nagbabadyang matinding kapahamakang mangyayari sa kanya.